Alright guys, mga kapengyo, pag-usapan naman natin itong kay Senator Risa Hontiveros at Duterte, no, na kung saan nagkainitan nga sila kamakailan lang, no, noong mga nakaraang araw dito sa Senate hearing. At talagang nung napanood ko nga ito, talagang sabi ko, mainit na mainit na bakbakan nitong dalawa, kasi alam naman natin si Risa, no, dahil sa kabilang kampo rin siya, at itong si Duterte, talagang matagal ko na rin sinusubaybayan to. Actually, sa mga hindi nakakaalam, talagang maka-Duterte ako, mga kapengyo. Since day one nang tumakbo or nung pagka-mayor pa niya sa Davao, talagang sinusubaybayan ko na etong si Duterte. At nung nanalo nga siya, isa rin tayo sa bumoto sa kanya noong 2016, no? So talagang ako proud Bisaya at proud din ako sa naging patakbo, no, neto ni President Duterte sa ating bayan, na napakaganda naman talaga, nabawasan ang mga krimen at nabawasan ang mga drug pushers at mga kabataan na talagang natututo, no, sa mga maling gawain. At dito nga, mga kapengyo, nung napanood ko nga ito about dito kay Kian de los Santos, na kung saan ipinipilit kasi neto ni Risa Hontiveros kung may pananagutan daw ba, no, etong si Duterte, since sinasabi pa niya tuwing October nga na siya ang bahala, no, sa mga kapulisan natin, which is very wrong. Dahil sinasabi rin naman talaga ni Duterte rito, hindi mo dapat sa akin yan sabihin, no? Kumbaga, kung meron man siyang pananagutan, yun sa mga pulis, at saka yung mga pinapatay kasi ng mga pulis, yung mga nanlaban nga, no, na mga talagang about sa drugs. Eto kasi medyo talagang binubutasan, no, neto ni Risa etong si Duterte, para talagang magkaroon ng issue or makasuhan nga nila etong si President Duterte, no, or ex-President Duterte. Dahil nga alam naman nila, no, wala na ngayon sa kapangyarihan etong ating dating presidente, at talagang medyo dinidikdik nila ngayon, no, kahit nga si Laila de Lima, no, nandito sa side yan Duterte, nasa left, no, na kung saan talagang nagsalita rin yan. Pero tara, mga kapengyo, panoorin muna natin ito sa GMA Integrated News. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, kanina rin sabi nyo, maraming mali, no? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado, hindi sa Korte. To the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes. And what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October... Kitang-kita nyo naman, mga kapengyo, no, kung paano iniipit nga neto na yung Hontiveros si Duterte rito, no. Talagang kahit pa sinabi na yon ni Duterte na about nga sa mga pulis, no, yung kanyang responsibilidad dito, talagang pinipilit pa rin niya paulit-ulit about nga yung sa kinamatay ni Kian de los Santos, na kung saan dapat naman talaga, mga kapengyo, kung gusto ni Risa magtanong about dyan, pwede naman niya itanong sa lawyer niya yan, or kahit mismo sa husgado, mga kapengyo, di ba? Kasi talagang ang nangyayari rito, ginagawa niya yan para at least madikdik nila si Duterte at masabi na talagang palaban siya, no, na kung saan hindi naman talaga dapat, no, kasi kumbaga wala na yan kumbaga napagdaanan na yan ni Duterte. At alam naman natin yung naging pamamalakad niya sa ating bayan, kung paano niya talagang pinaganda yung bayan natin, no, na kung saan oo, alam ko maraming namatay, pero yung mga namatay naman na yon, kung hindi drug addict, mga pusher, kung hindi pusher, mga magnanakaw, na kung saan kaya naman kasi napatay yon dahil nga nanlaban. At maganda nga rin yun para may nabawas-bawasan, no, na mga kriminal sa atin, kasi sa totoo lang hindi naman talaga natatakot na yung ibang mga kriminal sa atin. Gaya ng era natin ngayon, ang dami na naman naging krimen, no? Katulad na lang yung isang vlogger na foreigner, mga kapengyo, no, na kung saan kinidnap ngayon. Ngayon talagang hindi pa rin siya nahahanap, no? Pero nung panahon ni Duterte, magagawa mo ba yan? Hindi, di ba? So yun lang ang kagandahan nung panahon pa ni Duterte
sa panahon ngayon. October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, Anthony ma'am, Nunez? before you... Kita mo mga kapenyo, about yung mga katanungan ni Hontiveros dito, yung mga pagkakamali lang ni Duterte yung nakikita niya eh. Pati yung kay Nunez, no, isisingit niya sana rito na kung saan pinigilan na siya ni Duterte. No? Kumbaga, lahat na lang ng mali doon sa panahon ni Duterte, nasisita niya. Pero yung mga magagandang kabutihan na nagawa ni Duterte, hindi niya maitanong din dito. Bakit? Kasi mayroon siyang pinapanigan eh. Ganun talaga. Pagka gusto mo talaga sirain yung kalaban nyo, natural na gagawin mo talaga yan. Oo, matalino si Risa Hontiveros, mga kapenyo. Maganda yung katanungan niya about dito kay Kian. Pero hindi sa panahon na ito yun eh. 'Di ba? Kumbaga, kaya niya yan siningit dito dahil alam niya na mako-corner o maiipit niya si Duterte. Pero doon siya nagkamali dahil kita nyo naman kung gaano kagaling, no, yung ating presidente or ex-president natin na sumagot, no, dito sa mga katanungan ni Hontiveros. Rumble on those many things. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Oh, kita nyo na? Guilt is personal. No? Na kung saan talagang personal na yung ginagawa na ito ni Risa Hontiveros, yung mga tanong niya dito kay Duterte. Ang usapan dito, sinasabi ni Duterte na oo, pananagutan niya, no, yung about nga sa war on drugs sa mga pulisya. Pero hindi naman doon sa pagpatay ng minor de edad na walang hawak na drugs or something. No? Kumbaga yun, hindi na pananagutan o hindi na sagot ni Duterte yun. Diba? Bakit mo kumbaga, yun yung kay Duterte, bakit mo isisingit dito yan? Magtanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Ayun, Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Kayang-kaya naman pala magtanong sa abogado eh. Diba? Yun yung sinasabi ni Duterte, magtanong ka muna sa abogado. Sige, Tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Diba? Totoo yun. It's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Oh, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Can the chair talk to the senator? Can the resource person not point his finger at a member of the committee? Tamo, asartado siya mga kapenyo, no? Ayaw niya yung ginaganon siya. Na kung saan, hindi na sinagot siya ni Duterte. Rinig naman na dalawang tenga natin mga kapenyo, no? Kasi nga, paulit-ulit yung mga katanungan niya dito kay ex-president, no? Na kung saan, yung puro kamalian lang ni Duterte yung nakikita niya. Which is, alam naman kasi natin na nakapanig siya sa kabila. No? Kaya talagang gusto nilang sirain, no, yung mga nagawang maganda ni Duterte sa atin. Sa totoo lang, si Duterte, no, ang napakaganda ng pamamalakad niya talaga nung panahon ng term niya. Real talk mga kapenyo. Alam mo, sobrang saludo ako dyan kay Duterte. Buong pamilya ko, nanay ko, mga kapatid ko, talaga sumasaludo dito kay ex-president Duterte, no, na kung saan napakaganda po ng ginawa niya. Alam nyo, sa totoo lang, dapat nga hindi mayor ang pinagtakbuhan niya kung tumakbo pa to ng presidente ulit, baka manalo pa ulit to. Real talk yan mga kapenyo. Kasi ang daming mga Bisaya or hindi Bisaya, buong Pilipino
no, na naniniwala talaga sa kakayahan ng isang Duterte. At alam naman natin lahat 'yan, basic na 'yan, no, na marami ring mga tao ang hihila sa kanya pababa.